Pero tayo, dahil inaaway natin ng China, ayun po, ang mga funding na infrastructure project naaantala. Nako, dapat pala hindi tayo makipag-away sa China dahil nako, ang dami palang pondong maaantala dahil sa pagkikipag-away natin sa kanila. So dapat pala hayaan lang nating bastos-bastusin tayo at hayaan lang nating angkinin ang dagat natin. Ang buong mundo ngayon nakikinabang na sa China, lalong-lalo na dyan sa kanyang Belt and Road Initiatives. Pero tayo, dahil inaaway natin ng China, ayun po, ang mga funding na infrastructure project naaantala. Bakit naman kasi magbibigay ng pondo ang China sa isang bansa na tinatrato siyang kalaban? Kailan pa po tayo nagkaroon ng kalaban sa ating kasaysayan? Hindi po yung kabahagi ng anyo ng Pilipino nagkakaroon ng kaaway, lalong-lalo na kung siya ay higanting kapitbahay. Ulitin ko po sa Pilipino, importante ang samahan sa kapitbahay. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. So yan lang po ating sinasabi. Wag naman pong nagbabansag ng traidor dahil talaga naman pong lahat ay importanteng mapakinggan dito sa issue nito. Dahil pag nagputukan po ng gera, ang mamamatay, mahirap na Pilipino, hindi naman po yung mga Pilipinong naka-Forbes Mark nakatira. Di ba po? Yung mga nakatira sa Tondo, yung mga nakatira sa Caloocan, na mga dahil wala na pong makain, sumapi po sa Philippine Coast Guard at sumapi po sa Philippine Marines. Sila po ang mamamatay kung magpuputukan. At para po sila mamamatay, ang mamatay ng dahil sa Shoal. Sinabi ni Defense Secretary Gibo, ang aking matalik na kaibigan, na para bagang kapag hindi sumasang-ayon dun sa kanilang punto de vista pagdating sa China, ay hindi na nagmamahal sa bayan. In fact, ang tawag pa nga niya, para mga traidor na nagiging maka-China. Well, una-una, sino kaya ang tinutukoy ni Secretary Gibo? No? At pangalawa, kailan pa naging kasalanan sa demokrasya na magkaroon ng kakaiba o kaibang pananaw? Alam mo, sa demokrasya, importante talaga ang malayang pananalita. Kaya nga, yan po, isang karapatan na nakaukit sa Bill of Rights ng ating saligang batas. Bakit? Dahil lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. At walang isang tao ang merong manupuliya para makaroon ng solusyon. Kaya nga ang sabi ng hukuman, no, ang totoo talagang batayan ng katotohanan ay yung pagtanggap ng isang ideya sa malayang merkado ng idea. So kinakailangan pausbungin lahat ng mga idea dyan. Let a million flowers bloom, let a million thoughts bloom dahil tayo po ay naghahanap ng solusyon. Now, ang solusyon siguro ni Secretary Gibo at ng ibang mga advisors ni Presidente, ay talagang himukin natin ang mga Pilipino na magalit sa China. Pero ano pong alternatibo? Ang alternatibo naman po, meron naman pong solusyon. Diplomasya. Gamitin yung bihasang sugo natin na si Jaime Flor Cruz na tinalagang ng ating Presidente bilang sugo sa China dahil siya po ay 4 na dekada ng batikang mamamahayag at kilala ang lahat ng tao sa China. Kesa naman kung sino-sino pinakikinggan dito. Sino ba mga pinakikinggan? At tingnan natin kung naintindihan nila ang pag-iisip ng China. Foreign Affairs Secretary Manalo. I'm sorry po. He's a career diplomat, but he's not a China specialist. Kailangan po talaga natin dito, China specialist, na malaman natin kung paano mag-isip at paano gumawa ng polisiya ang China. Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, siya po ay PR practitioner. At alam naman po natin na matagal na niyang kliyente yung mga Amerikano. So talagang isusulong niya ang interes ng mga Amerikano dahil yung siya ay PR practitioner. Talaga naman pong sinusulong niya ang interes ng mga Amerikano. Martin Romualdez, hindi rin po yan China specialist, okay? Siya po ay pinsan ni Ambassador Romualdez at talaga namang ang magpipinsa, nagtutulungan, isulong dahil sila po ang nakakabulong ngayon sa tenga ng Presidente. Gibo Teodoro, number 1 nga po yan sa bar, pero wala pong kinalaman yan sa sinology. Wala pong kinalaman yan sa China Studies, no? Hindi ko po sinasabi, ako bihasa. Pero ang tunay na bihasa, si Ambassador Jaime Flor Cruz. Kaya nga po, nung nasira nating ambassador na gaya ni Jaime Flor Cruz, na isang batikang mamamahayag din, ay pinakinggan ni Presidente Duterte, nabawasan po talaga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at China. Sige! Itrato natin kalaban ng China. Ano nangyari? Tayo po ngayon ang pinakamaliit na mga nakukuhang kapital galing sa China. Ang Vietnam po, maingay. Pero alam nila kung paano mag-isip ang mga Chino. Kaya, miski maingay sila pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo,
napakalaki pa rin ng kanilang in-invest. Siguro sa susunod na programa, isa-isahin natin kung magkano nakukuha ng Vietnam, magkano nakukuha ng Malaysia, magkano nakukuha ng Indonesia, at makikita nyo, katiting lang ang nakukuha ng Pilipinas. Bakit? Kasi basta tinuturing nga natin kaibigan, ang mga Amerikano, ano ba nakita natin ngayon sa kanila? Ayan, nagbanggaan. Anong ginawa ng mga Amerikano? May ginawa ba sila? Yung mga akalain nila, nasasaklolo si Uncle Sam pagkaroon ng sigalot sa Pilipinas, ano pong ginawa na naman ng mga Amerikano ngayon nagbanggaan? Meron ba? Wala naman po eh. Di ba nga nawala sa atin ang Boro? Dahil naroon na nga tayo sa Boro, pinaalis pa tayo. Nino, hindi po ng mga Chino, mga Amerikano mismo. Kailan ba tayo matututo ng kasaysayan? Ang kasaysayan po, ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon tayo ng napakalapit na relasyon sa China ay hindi po naging mabuti sa ating bayan. Ito po ang pinakamadugong digmaan at ito pong digmaan na talaga naman pong initsipwera ang batas na umiiral sa digmaan dahil lahat po ng gumagalaw na bagay, pati aso, pati pusa, isinabing patayin ng mga Amerikano. Yan po ang gera ng Philippine-American War. Diyan po nila sinimulan ang water treatment na pahihigain ka, lalagyan ka ng panyo sa bibig at bubuhusan ng tubig para masimulate kung paano ka nalulunod as a form of torture. Made in the Philippines by the Americans po ang waterboarding. Huwag natin kalimutan yan. Ngayon, meron bang ganyan tayong kasaysayan sa China? Ang kasaysayan ng China, nung bumisita doon ng isang namumuno ng Sulu at namatay doon, binigyan ng state funeral. Napakatagal na nating nakikipagkalakalan sa China at yan po ang ating interes. Dahil ang interes natin, hindi po gera, kung hindi mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino, yan po dapat ang pulisiya ng bansang Pilipinas. Saan ang makakabuti, saan makakataas ang antas ng kabuhayan. At huwag niyo pong sabihin na kapag sinabi natin na ayaw namin ng gera, gusto namin makipagkaibigan, lalong-lalo na sa kapitbahay, na pangalawang pinakamayaman na bansang sa daigdig, ay kayo'y traidor. Huwag naman po. Sa demokrasya, yan po ang talagang iniiwasan. Yung filosofiya at pag-iisip na tanging ilan lang ang merong monopolya sa solusyon sa mga problema natin. O yan tuloy. Secretary Gibo, winakwakan ka na usto ni SAS. Opo. Ano yung sabi nila? Publicly hating China, privately making billions out of China. Oh. Wag naman kasi na babansagan natin, ang kinakailangan natin, debate. Makipagdebate tayo. Wag tayong slogan ni Ring. Ako, umalis ako dyan sa kaliwa dahil wala naman silang pagdebate. Palagi na lang, ibagsak. Tatanong mo bakit? Ibagsak. Oh. Ngayon, ang gusto nilang slogan, hate China, hate China. Oh. Diba yan ang katotohanan? May isa akong nagustuhan sa sinabi mo, Mama. Kung sinong pinaka nakakaawa at apektado dito kung magkaguluman ang bansang Pilipinas at China, ang mga mahihirap, ang mga walang kalabang-labang mga tao dito sa Pilipinas. Pero sa isang point, bakit naman tayo magpapayura? Bakit naman natin hahayaan lang na tayo ay bastusin, harang-harangan, ang kinin ang dapat ay para sa atin. Tapos ang malupit pa doon, nakikipagkaibigan nga tayo, tumutulong nga sila sa atin, pero naman, Mama, ang laki ng porsyento. Nagpautang nga sila sa atin, pero ang laki ng porsyentong hiningi nila, pero kinagat pa rin yun ng amo mo, ni si Mao Diggs, dyan sa China. Ay, grabe naman yun. Paano naman tayong ginisa masyado sa sarili nating mantika na hinayaan lang natin ng ganon? Kumita ng malaki ang China sa Pilipinas, tapos magpapaapi pa tayo. Ay, anong ka... Gusto naman, Mama, masyado ka namang makapili. Ipagtanggol naman natin ang sariling atin. Huwag naman ganyan. Yan lang mga kababayan ko na gusto nyo ang aking munting kuro-kuro. Mag-comment ka po kayo dito sa baba. Ayan. Please like and comment. Syempre subscribe na rin ako. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusubaybay. God bless po.